Sa ngayon, nararanasan natin ang isang muling pagsigla sa pampublikong diskurso tungkol sa mga sandatang nuklear. Ang pananakop ng Russia ay nagbunsod ng mga tanong na kung paano sana naiiba ang naging takbo ng kasaysayan kung nakabuo ang Ukraine ng sariling programang sandatang nuklear matapos mabuwag ang Soviet Union. Samantala, ang Iran ay mas maunlad sa intrigang nuklear na may programang ikinababahala ng Western intelligence na maaring maging bomba balang araw. Mga negosasyon kung paano lilimitahan ang kakayahan ng Iran at spekulasyon kung buhay pa ang dating Ayatollah kung noon pa nagkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Bukod pa rito, maraming diskusyon sa media kung paano ang mga aksyon ng US sa Venezuela at Iran ay nantutulak sa ibang bansa na bumuo ng sandatang nuklear para protektahan ang sarili laban sa ganitong aksyon. Napag-usapan na natin kung paano ang pagsusuri ay madalas nabibiktima ng amateur's fallacy, ang ugali ng mga hindi eksperto na matapos manood ng balita at makadiskubre ng bagong insentibo ay igiit na ito'y malaki ang epekto sa mundo. Kahit na kaming mga araw-araw na nag-iisip tungkol sa mga bagay na ito, ay matagal lang alam ang insentibong yon. Ang usapang nuklear ay nagbubukas na kawili-wiling tanong. Aling bansa ang pinakamakikinabang kung gagawa ng sandatang nuklear na yon? At para magtakda ng ilang mga patakaran sa pagsagot sa tanong na ito, ayokong mabuhay sa isang pantasyang mundo kung saan ang isang leader ay bumabalang sa kanyang silong isang araw at biglang natuklasan na may aktibong arsenal ng mga sandatang nuklear na mahika lang na nabuo. Kung ganun ang usapan, ang sagot ko ay hindi Ukraine ang pinakamakikinabang. Nagawa ng Kyiv na patatagin ang mga linya ng labanan kahit walang nuclear arsenal. May problema rin sa bantang paggamit ng sandatang nuklear para takutin ang Kremlin kung hindi mag-atras ang mga tropang Ruso. Mas malaki ang arsenal ng Rusya kaysa sa numang tago sa basement sa Ukraine, kaya parang hinahamon mo ang kapahamakan. Kasama rin dito ang internasyonal na reaksyon at tugon sa paggamit ng nuklear sa hindi matinding sitwasyon. Tandaan, hindi gumamit ng sandatang nuklear ang Rusya nang atakehin ng Ukraine ang Kursk kahit wala namang kakayahan ng Kyiv na gumanti sa parehong paraan. Hindi na nanganganib ang Kyiv at di rin tiyak kung nais ng pamahalaan sumugal sa isang palitang nuklear para mailigtas ang ilang bahagi ng Donbas. Hindi ko rin pipiliin ang Estonia kahit sobrang interesado ako sa ideya na ito ang sunod na target ng Rusya. Patawat muli sa mga kahangahangang tao ng Tallinn. Kamangha-mangha ang sandatang nuklear para mapigilan ang pagsakop sa kabisera. Sa ngayon, haka-haka pa lang ito at matagal pa bago makabawi ang Rusya mula sa Ukraine para magawa nila yon sa silangang panig ng NATO. Sa halip, ang malinaw na panganib na yon ay para sa Iran. Hindi ko alam kung digmaan, tigil putukan o pansamantalang kapayapaan ang iiral sa pagitan nila at ng Estados Unidos pag napanood mo ito. Pero di rin ako kampante kung isa ako sa matataas na pinuno ng Iran. Ang isang sandatang nuklear ay tiyak na magpapaisip ng 2 beses sa kalaban bago magsagawa ng mga susunod pang operasyon ng asasinasyon. Kahit wala pang ballistic missiles ang Iran para tamaan ng US, marami pa ring pasilidad ng US na kayang burahin ng sunod-sunod na sandatang nuklear. Huwag rin nating kalimutan na Israel ang pumatay sa dating Ayatollah, hindi Estados Unidos. At abot kamay lang ng Iran ang Israel. Kaya naman Iran ang magiging pinakamalaking makikinabang kung biglang makakaroon sila ng mga sandatang nuklear. Balik tayo sa realidad at isipin kung sino ang may pinakamagandang posisyon gumawa ng sandatang nuklear kung isasaalang-alang ang lahat ng totoong limitasyon. Dahil dito, ang Iran ay mula sa pagiging isang mainam na opsyon ay naging napakasamang opsyon. 2 lang sa pinaka-basic na kailangan ang natutugunan ng bansa. Malinaw ang pangangailangan sa seguridad at may sapat na kaalaman sa pisika para gawin ito. Yun lang, pero pagdating sa pananalapi, talagang magulo ang ekonomiya ng bansa ngayon. Sige, hayaan mong baguhin ko yan. Ang ekonomiya ng Iran ay magulo na talaga sa loob ng mga dekada ngayon. Tinataya ng mga policymaker sa Iran na ang opportunity cost ng programa ay umaabot sa trilyon-trilyon, karamihan ay dahil sa mga parusang pang-ekonomiya ng kanluran. Nagkaroon ng digmaan na sumira sa bansa tapos ngayon may blockade pa sa mga daungan ng Iran. Magandang ideya sana ang toll bilang kita pero hindi nito nababawi ang mga pagkalugi. Huwag na nating pansinin na parang ang pinakapurong uranium ng Iran ay naging alikabok at nakabaon sa bato.
Dagdag pa, limitado ang air defense ng Iran para hadlangan ang Estados Unidos o Israel sa panibagong preventive strike. Tanggalin na lang natin ang Iran sa listahan ng mga pinagpipilian. Kung babalik tayo sa silangang panig ng NATO, malakas na opsyon ang Poland. Wala itong nuclear na kasaysayan tulad ng Ukraine, ngunit karamihan ng proseso ng pagbuo ng sandatang nuklear ay industrial at nagiging industrial na sentro ng Europa ang Poland. May kakayahang pinansyal din itong gumawa ng sandatang nuklear kung gugustuhin ng bansa. At hindi ko iniisip na gagawa ng kahit ano ang Moscow para pigilan ng Poland kung sakaling mangyari lahat ito sa lalong madaling panahon. Hindi habang abala ang mga Ruso sa Ukraine. Ang mga benepisyo dito ay kahalintulad ng mga benepisyong nakuha ng Estonia noon. Ang Poland isa sa mga silangang bansang padadalhan ng tropa ng Russia. Kung may sandatang nuklear ang Warsaw, hindi na agad matutuloy ang malalim na paglusob sa Poland. Tulad ng nabanggit ko dati sa channel na ito, hindi pa rin makatuwiran para sa Poland ang magmay-ari ng sandatang nuklear ayon sa doktrina ng NATO. Bukod sa Russia, may dalawang bansang may sandatang nuklear sa Europa, United Kingdom at Pransya. Kung mahalaga ang pag-deploy ng nuklear na sandata sa silangang panig ng NATO, pwedeng magpadala na lang ang isa sa mga bansang iyon ng puwersa sa Poland. Hindi na ito haka-haka ngayon. Inanunsyo ng Pransya noong Marso ang isang doktrina para gawin pormal ang estratehiya ng pagpigil. Ang pangunahing benepisyo para sa lahat ng kasali ay pinapayagan nitong magamit ang pera na sana'y gagastusin ng Poland para bumuo ng sariling nuklear na arsenal sa halip ay magamit sa depensang konbensyonal sa unahang linya. May kalamangan ang Poland sa larangang iyon at ang paggamit nito ay pangunahing layunin ng NATO. Hindi man nakuha ng Poland ang titulo, ang bansang may pinakamalakas na rason gumawa ng sandatang nuklear ay nasa silangan. Mas malayo pa talaga sa silangan. Pag-usapan natin ang Taiwan sa natitirang video na ito. Aminin ko agad, hindi ko iniisip na magkakaroon ng sandatang nuklear ang Taiwan sa malapit na hinaharap. Matagal na akong nasa industriya ng nuklear, halos 20 taon, at alam ko na maraming maling akala ang publiko rito. Laging naniniwala ang marami na dadami ang bansang magkakaroon ng sandatang nuklear sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, matutuntun ko ang pinagmula ng mga takot na yan noong 1960 at 60 presidential debates nang binalaan ni Kennedy ang mundo sa posibleng 20 bansang may sandatang nuklear. Sa praktika, siyam pa rin ang may ganito, kahit alam na ng mga nanggungunang pisiko ang siyensiya sa likod ng sandatang nuklear. Ang hadlang ay kung paano maraming aktor sa internasyonal na politika ang madalas matagumpay na pumipigil sa gustong magkaroon ng sandatang nuklear. Talakayin natin kung bakit may saysay para sa Taiwan ang magkaroon ng sandatang nuklear kahit hindi ito malamang mangyari. Kailangan itong talakayin sa 4 na puntong nabanggit ko mula simula ng video. Ang pananalapi, paggawa ng sandatang nuklear nang hindi binobomba ang programa, kung kapani-paniwala bang gagamit ng sandatang nuklear matapos itong makuha, at problema sa negosasyon ng Beijing at Taipei. Direkta at simple ang usaping pinansyal dito. Mamayaman ang Taiwan. Kung isasama mo ang Taiwan bilang isang bansa, isang kawili-wiling haka-haka dahil ito ang ugat ng buong alitan sa mainland, papasok ito sa ika-20 na pwesto sa GDP batay sa purchasing power parity. Nagkataon, isang pwesto lang ito sa itaas ng Poland. Aba, ang paggawa ng top semiconductors ay napakagandang paraan para yumaman ng lampas sa akala ng mga lolo't lola mo. Ang punto, hindi talaga problema dito ang usaping pinansyal. Medyo delikado ang pag-iwas sa preventive war pero posible pa rin. Mahalaga rito na may protection ang Taiwan mula sa US kaya anumang paglusob ng PRC ay dapat isalang-alang ang posibilidad na hadlangan ng Navy ni Uncle Sam ang seryosong tugon. Ngayon, may kasamang iba't ibang kondisyon yan. Layunin ng matagal ng strategic ambiguity ng Estados Unidos sa Taiwan na pigilan ng Taipei na itulak ang Estados Unidos sa isang digmaan. Isang paksang mahalaga ngayon, lalo na't maaring nadamay ng Israel ang Estados Unidos sa digmaan kontra Iran. 2 beses na kinonsidera ng Taiwan ang pagbuo ng mga sandatang nuklear noon. Sa parehong pagkakataon, nalaman ng Estados Unidos ang mga plano ng Taipei at agad itong pinatigil. Dapat nating isaalang-alang ang mundo kung saan nais ng Estados Unidos na mas maging sapat sa sarili ang Taiwan at akuin muna ang pasanin ng pagprotekta.
May problema rin na kailangan ng Estados Unidos ng sapat na lakas militar para suportahan ang planong iyon para magkaroon ng anumang epektong panghadlang. Nagdulot ng tensyon ang digmaan sa Iran at matagal na nating pinag-uusapan ang sugal sa Iran at sinasimulan ng Administrasyong Trump. Ngunit ang mga kamakailang balita na wala ng kakayahan ng Estados Unidos na ipatupad ang mga plano nitong depensa para sa Taiwan ay masyadong pinalabis ang interpretasyon. Hindi ito simpleng pagpipilian lang. Ngayon, 100% totoo na hindi kayang magbigay ng Estados Unidos ng 100% na proteksyon sa maikling panahon. Pero ang hindi 100% na proteksyon ay hindi ibig sabihin na 0% ang proteksyon ng Estados Unidos. Ang totoong tanong ay kung sapat na ba ang 70%, 80% o 90% na proteksyon. Ang isang preventive na digmaan dito ay maaring magkaroon ng 2 anyo, isang simpleng pambobomba o isang tahasang pananakop. Kung ang pinag-uusapan natin ay isang pambobomba, minimal lang ang epekto ng digmaan sa Iran. Kayang makipaglaban ng Estados Unidos sa ganung antas ng walang problema. Hindi ito tatagal dahil kung tatagal pa, kakailanganin mo ng malaking imbakan ng Tomahawk para tamaan ang mga daungan sa mainland at Patriot missiles para depensa ng mahahalagang pasilidad ng Taiwan. Kaya magkaibang usapan kapag direktang pananakop na. Ang punto ay kulang pa ang Republika ng Bayan ng China ng mga landing craft na yon para magawa yon ng maayos, kaya hindi pa ito ganong pinoproblema sa kasalukuyan. Gayunpaman, tumatakbo ang oras at wala ang Taiwan na mga pasilidad para magpayaman ng uranium o muling iproseso ang plutonium na isa sa mga kailangan para makagawa ng nuclear bomb. Kaya kung itutuloy ng Taiwan ang pulisyang ito, kailangan nilang kumilos agad. Gayunpaman, ang diskusyong ito sa preventive war ay nagpapalakas ng argumento para aprubahan ng Taipei ang programang nuklear nito. Ang pansamantalang proteksyon mula sa patron na estado ay nag-udyok gumawa ng mga bombang atomika. Naroon pa rin ang patron para protektahan ka laban sa preventive war sa ngayon. Pero maaring hindi mo makakasama ang patron habang buhay. Iyan mismo ang tinatalakay tungkol sa White House ngayon. Kahit di habang buhay presidente si Trump, mas maraming pamahalaan ang naghahanap ng ibang paraan para sa seguridad nila. Maaring magsilbing pamalit ang mga sandatang nuklear. Punta tayo sa ikatlong punto, bihirang kaso ang Taiwan kung saan hindi malaking issue ang problema sa kredibilidad. Ibig kong sabihin, tingnan mo ito. Isa itong isla, medyo maliit ito. Ang pananakop mula mainland ay agad magbabanta sa kabisera at sa pagpapatuloy ng pamahalaan. Iyan ang mga sitwasyong nagbibigay kredibilidad sa pinakamalakas na sandata. Hindi kayang sapilitang kontrolin ng Beijing ang isla nang walang malaking panganib ng pagkalipol na nuklear. Ang Xiamen ay may populasyon na 5 milyon at wala pang 250 kilometro ang layo sa kabila ng kipot. Kung gusto mo pang palakasin, ang Shanghai na may 25 milyong tao ay wala pang 700 kilometro sa hilaga. Sa huli, ang kaso ng Taiwan ay nagbibigay ng paliwanag kung bakit magiging mahirap makamit ang isang kasunduan ukol sa nuklear. Tulad ng digmaan, magastos ang paggawa ng mga sandatang nuklear para lutasin ang alitan sa pulisiya ng dalawang estado. Technical, magastos itong paraan para baguhin ang balanse ng kapangyarihan at makipagnegosasyon ng mas pabor na kondisyon sa paglutas ng alitan sa pulisya. Mas mainam para sa magkabilang panig na magnegosasyon sa pulisya para maresolba ang krisis nang hindi gumagawa ng sandatang nuklear ang Taiwan. Maaring pumalya ito kung humina ang kapangyarihan ng PRC, kaya't baka magpasimula sila ng digmaan para makuha ang buong Taiwan bukod sa alalahanin sa sandatang nuklear. Updayan ang alam mo, yan mismo ang problema ng Beijing ngayon dahil sa naging epekto ng patakaran sa iisang anak na nagdulot ng krisis sa demografiya. Kung masama ang mga kondisyong ito, hindi ka panipaniwalang maipapangako ni Xi na manatili sa kanlurang bahagi ng Taiwan Strait. Ibig sabihin, hindi pa rin niya maipapangako na hindi sasakupin ng Taiwan kahit pumayag itong huwag gumawa ng sandatang nuklear. Maaring gumawa ang Taiwan ng sandatang nuklear para gawing kapani-paniwala ang pangakong ng Beijing na di sila sasakupin gamit ang banta ng atomikong ganting salakay. Hindi ibig sabihin na siguradong gagawa ang Taiwan ng sandatang nuklear sa loob ng 5 o 10 taon. May iba pang dapat isipin ang Taipei, gaya ng bantang ekonomikong parusa na maaaring sumira sa semiconductor industry ng isla na parang tinamaan ng nuklear.
Malaki ang pagkakaiba ng banta ng pagbabago ng kapangyarihan na sanhi ng digmaan at ng kinaukulang pamahalaan na nakakalkulang mabuting ideya na ang magsimula ng digmaan. Mas tumitindi ang usapan tungkol sa sandatang nuklear habang lumalakas ang pananaw na umiigting ang isolationism ng US. Kaya ano ang mga natutunan natin para sa araw na ito? Hindi ganoon kasimple ang pakinabang ng mga programang sandatang nuklear kahit maraming usapan tungkol sa mga ito sa dalawang geographical na kipot. Gayunpaman, natutugunan ng Taiwan ang maraming dahilan para gumawa ng sandatang nuklear. Pero hindi dapat agad isipin na gagawa na ng bomba ang Taiwan. Kung gusto mo pa ng ibang truth bomb, panoorin mo ang playlist na ito tungkol sa politika ng China o ang isang mahabang video tungkol sa panganib ng digmaan sa kipot na yon. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, paki-like, share at subscribe at magkita tayo muli sa susunod. Ingat ka lagi!